came from the mud. There's dirt on my hands. Yo, what's up mga kabro? Good morning. At eto na nga, papasok na tayo. Kita nyo ang sitwasyon namin dito sa umaga bago kami pumasok sa aming trabaho. Yan, napakalamig. At nakikita nyo ang paligid, napakadilim. Yan, nakita nyo diba? Foggy pa, foggy. At eto nga, siyempre tayo, pinainit natin yung sasakyan. Madilim mga kabro. Ito ang sitwasyon dito sa Australia. Kaya wag mong isipin na pinupulot lang namin ng pera dito sa Australia, no? Pakalaking sakripisyo muna namin bago namin matanggap yung mga yan. Bigyan nyo ng halaga yung mga pera na pinapadala sa inyo ng mga mahal nyo sa buhay sa ibang bansa. Yan, hindi pinupulot ang pera dito. Napakaraming sakripisyo muna yan. So yan, mukhang mainit na yung sasakyan natin. Pwede na tayong umalis. Kanina ko pa inante, mga siguro mga 10 minutes na rin na pinapainit ko itong sasakyan. So let's go mga kabro. Alright. Okay. Diba, kita nyo? Napakadilim. Yan. Ilaw lang tayo, no? Para makita nyo rin ako. So, okay. Let's go na mga kabro. Ito ang sitwasyon namin dito sa ibang bansa. Lalo na sa mga bansa na malalamig. Pakahirap pumasok sa umaga. Kung alam nyo lang, sobrang lamig. Tapos makita mo yung paligid, talagang ano pa, foggy pa siya. Wala ka makitang ano sa kalsada. So let's go mga kabro. Papakita ko sa inyo yung dadaanan natin. Patayin ko ng ilaw. So yan, na tayo. So medyo mainit na ito sa sasakyan. Pwede na tayong lumarga. Let's go. I-set up lang natin tong ating camera para hindi tayo mangawit kakahawak at tayo magdadrive. Ayan, okay na siguro yan. Taas lang natin ng konti. Yun. Masyadong ano yan. Ayan o, pakita ko sa inyo yung dadaanan natin. Okay, let's go mga kabro, no? Let's G. Meron naman tayo ano sa harap. Ay, nako. Ito na naman. Ay, naggalangan ako dito sa sasakyan, ah. Kasi may lumabas na ti. Delikado tayo dito. Ay, dali lang mga kabro. Palit tayo ng sasakyan. Magpapalit tayo ng sasakyan. At may lumabas na naman na ano, palit ako ng sasakyan mga kabro. Dali lang. Papalit ako ng sasakyan kasi may lumabas na ano sa dashboard. Ayan o. May lumabas siya na nakikita nyo. Hindi malinaw. Ayan. Meron lumabas na T. Ito yung yellow. Yung yellow sa dashboard. 80.
Ibig sabihin baka may problema eh. Hindi ko pa kasi napapaano to eh. Kaya papalit tayo ng sasakyan mga kabro. Wait lang na. So yun mga kabro, papalit tayo ng sasakyan. Yun nga, ay, labas na! Labas! Na pumasok. Alis na ako. Palit tayo ng sasakyan. Alam na, madilim. So ayan mga kabro, nagpalit ako ng sasakyan. Kasi medyo ano yung isa. Lumabas na naman yung ano niya sa dashboard T. Mahirap nang i-ano, isa pala rin ba? Mahirap mahirap biglain na ano, gamitin. Baka mamaya lumala kung ano man yun. Lumabas. Kaya tumunong Pajero gagamitin natin ulit. So choice tayo. Muna tayo. Alright. Set up ko lang itong ano, lagayan ng phone ito, para makita natin yung daanan mamaya. Ayan na. Ayan, Pajero muna gagamitin natin mga kabro ha. Maingay kasi nga yung heater. Dali lang mga kabro. Anin ko lang yung isang sasakyan. So let's go mga kabro. Tuloy na tayo sa ating pasok. Buti na lang maaga-aga nagpakita yung ano sa dashboard. Iwan muna natin yung sasakyan. Ibubok pa natin yan. Kaya hindi ko pa masyadong ginagamit yan eh. Kasi nga dahil doon. So yan mga kabro, makita nyo yung dadaanan natin no? Foggy. Alright. Ayun o, wala kang makita. Sobrang puti. Pag tinanggal ko yung ano, yung bright niya, tinan mo, napakadilim. May bigla may susulpot ng mga kangaroo. Ayan. Let's go. Ayan o, sobrang puti yung daanan natin. Grabe. Ayan, naririnig nyo. Binuksan ko lang yung heater kasi malamig. Ay nako, kailangan na natin i-book yung sasakyan natin na yun bago natin siya diretso na gamitin. Sigurado mahirap ano eh, mahirap isugal. Mamaya tumirik tayo dyan sa daan, abala. No? Ito ko lang yung daanan, nakita nyo puti-puti. Tayo nagdadrive sa ano eh, nagdadrive sa ulap. May tatawid na kangaroo, mga ano, baboy damo. Mga gantong oras kasi yung labasan ng mga kangaroo eh, kung mag-umaga saka yung magdidilim. Yan, kangaroo ang nagtatawiran. Siyempre pag nabangga mo yun, napakalaking abala. Masisira na yung sasakyan mo, gastos ka pa. Okay kung ano lang, kung minor lang yung sira ng sasakyan, eh paano kung nadali yung makina mo, buwasak yung sa harap, hindi na umandar yung sasakyan, di wala na. Kasi alam nyo dito sa abroad, dito sa Australia, lalo na dito sa Australia, napakahalaga
talaga ng sasakyan. Ito yung pinaka-asawa mo dito eh. Kasi yun ang nakakasama mo sa lahat ng lakad mo. Pag wala ka sasakyan, ako, mukha kang kawawa. Hindi ka makakapunta sa lahat ng mga gusto mong puntahan. Gusto mong bumili, hindi ka makakabili basta-basta kasi wala kang service. Diba? Pakita ko na sa inyo yung daanan, no? Ayan, medyo dito maliwanag na dito. Doon sa loob-loob talaga mga foggy kasi siyempre mababa yung part na yun. Kaya medyo ano, ito medyo okay na siya, oh. Alright. Okay, yun lang, no? Share ko lang sa inyo yung hirap namin dito sa ibang bansa. Lalo na sa mga ano, malalamig na lugar. Makahirap ang magano sa umaga. Pumasok kasi napakalamig na. Diba? Hindi basta-basta ang ano, yung basta-basta yung mga pera na pinapadala namin dyan. Dugot pawis din, buhay ang puhunan namin dyan. Kaya bigyan nyo ng halaga ng mga pinapadala sa inyong pera. Hindi namin pinupulot yan. Subukan nyong lumagay sa kalagayan namin para malaman nyo rin kung gaano kahirap ang buhay sa abroad bilang OFW. Malayo na kami sa mga pamilya namin. Nag-iisa ka lang. Nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo, walang mag-aasikaso. Sarili mo lang. Minsan kahit na masama pakiramdam mo, kahit na talagang di mo na kaya, kakayanin mo pa rin eh. Diba? Kasi ayaw mo mabawasan yung ano, ayaw mo mabawasan yung sasahurin mo. Pagdating ng sahuran, gusto mo kompleto. Kaya kahit na sakripisyo mo yung katawan mo, sobrang bugbog na, sobrang sakit na ng katawan mo, ginagawa mo lahat. Ganyan ang importante yung mga pinapadala sa inyong pera dyan. Yan pinupulot. Hindi kayo, naghihintay lang kayo. Ang papadala sa inyo, kayo pagalit. Pagka hindi kayo na, pag kinapos yung pinadala sa inyo, kayo pa yung may ganang magalit, di ba? Subukan nyo rin ang mag-abroad para maranasan nyo yung hirap ng buhay dito. Ito yung puro pasarap lang. Nabigyan kayo ng pera, kung saan nyo lang gagamitin yung mga binibigay sa inyo. Hindi nyo binibigay ng halaga. Kasi nga hindi nyo pinaghirapan eh, kaya baliwala lang sa inyo. Hindi nyo ramdam namin dito paano kumita. Kasi kayo hintayin nyo lang yung padala eh. Pag napadala na kayo, sige dito, sige dyan, parang wala nang bukas. Hindi nyo alam yung naghirap sa pera na yon, halos mamatay-matay na. Tala kayo, puro pasarap pa, diba? Kaya baguhin nyo yung mga mindset din ninyo, yung mga pinapadala dyan sa Pilipinas, sa lahat ng mga ano sa Pilipinas na pinapadalan din ang kanilang mga mahal sa buhay. Huwag niyong hintayin na ano, na bumigay yung mahal nyo sa buhay, bigay sa ibang bansa, magkasakit, uuwi ng bangkay, diba? Tapos kayo, wala man lang pinatunguhan yung mga pinadala nilang pera sa inyo. Waldas nyo lang ng waldas kasi sa isip nyo mapapadala naman ulit yan. Hindi nyo iniisip na paano kaya kung may mangyari masama yung mahal nyo sa buhay dito sa ibang bansa, ano nang gagawin ninyo? Saan na kayo maghahanap ng pera nyo ulit, di ba? Kaya hanggat may nagpapadala sa inyo na nasa ibang bansa, gamitin nyo sa ano, gamitin nyo sa makabuluhan, sa wasto yung pera na binibigay sa inyo.
nagpapadala sa inyo, buhay milyonaryo naman kayo, no? Yan lang, masermonan ko lang yung mga tao dyan sa bansa, sa Pilipinas. Asa lang sa padala ng mga mahal sa buhay, hindi nila binibigyan halaga yung mga binibigay sa kanila. Hindi nila alam, hirap na yung mga mahal nila sa buhay dito sa ibang bansa para lang may padala sa kanila. Mantala sila, puro pasarap lang, galit pa. Puro pasarap na nga, pag hindi nabigyan, sila pa ang may galit, di ba? Ang kakapal ng mukha. So yun lang may share ko sa inyo. Nakasar mo na ako kagad kayo umaga. Nag-iinit nyo ako eh. Hanggang dito na lang itong vlog na ito mga kabro. At medyo maingay na dito kasi rough road na yung kalsada natin. So thank you very much for watching mga kabro. Peace out.